Amen and amen, amen, amen. So, ayan. Grabe actually yung worship kanina, even yung mga prophetic words, yung mga words na na-release ng ating mga worship leaders, ng ating mga ah, worship team dito kanina. Sobrang halos yun na yung yun na yung ituturo sa atin ngayong gabi. So, pwede po ba tayong tumayo at let's close this in prayer? Siyempre marami pang ituturo sa atin si Lord ngayong gabi. But praise God kasi dahil dun sa one spirit ni Lord kasi halos yung mga na-share na words, yun din yung mga words na i-share natin ngayong gabi. So praise God kasi simula pa lang ng worship natin ngayong araw na to, ngayong gabi na to is na talaga, one spirit na talaga. Amen, amen. So may question po ako sa inyo. Familiar po ba kayo sa soap formula? Amen. So si Ninang Jack, si Ate Idel, parang narinig ko ata nag-yes. Meron pa po bang familiar sa soap formula? Amen. So I think, ito yung formula ng soap. So merong oil, may glycerol, may... Hindi, joke lang. Siyempre, hindi yan yung soap formula na pag-aaralan natin ngayong gabi. So yung soap formula, it's from 1 John chapter 1, verse 9. Sabi dito sa verse na to. Actually, ito rin yung magiging main verse natin for tonight. Sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. So alam niyo ba kung bakit ito tinawag na soap formula? Why? Ayun, grabe, English pa, ayun ng Tagalog. So, kaya ito tinawag na soap formula dahil itong verse na to ay ginagamit everyday para sa paglilinis ng kasalanan ng mga tao. Amen. So, kaya yun yung tinawag na soap formula. So, formula for everyday forgiveness. So, everyday po ba tayong naliligo? Sige, hindi na lang ako magtatanong kung sino hindi naliligo pag weekend. Pero I hope everyday tayo naliligo kasi summer ngayon mainit eh. Hindi ako magne-name drop kung sino mga hindi naliligo pag weekend. So, formula for everyday forgiveness, ayan yung tinatawag dito sa verse na to, sa 1 John chapter 1 verse 9. Just like in the Old Testament times, ng mga kapanahunan ng mga Old Testament, pag nagkasala yung isang tao, if you have sinned, you have to have an altar offering. You have to have an altar offering and you also have to confess you have committed something, you have committed a sin in order to be forgiven. So yun yung ginagawa ng mga Old Testament. Kapag hindi ka nakakapag-confess before you die ng mga panahon na yun, you will not go to heaven. So, grabe 'di ba? Ang hirap pumunta sa heaven. So, hindi mo alam kung kailangan ka mamamatay nung mga time na yun. So, kailangan every time na makakapaggawa ka ng kasalanan, you have to confess and ask for forgiveness para sure ball ka makapunta sa heaven. Kung ganito pa rin yung ginagawa nyo ngayon or ginagawa natin ngayon, it only means na yung salvation na tinitignan natin sa part natin is based on our works of confessing and asking for forgiveness. So ganun pa rin po ba tayo ngayon? Everyday pa rin po ba tayo nag-ask for forgiveness? Everyday pa rin po ba tayo nagko-confess? So wag po nating sagutin yan ng malakas kasi mamaya sasagutin po natin yan ng sabay-sabay. Amen. And bilang mga followers of full grace, amen, lahat po ba tayo dito followers ng full grace? Amen, amen, even, ayan. So bilang mga followers ng full grace, we all know that this is a clash. Actually, yung confessing and asking for forgiveness every day is a clash versus the one-time finished work of Christ. Amen? So nagka-clash siya yung araw-araw na paghingi ng kapatawaran versus dun sa first one-time na pagpapatawad ni Lord sa atin. Kaya naman, as we continue on understanding grace deeper, which is yung continuation ng ating series, ngayong gabi pag-uusapan natin yung confession. So, yan, confession explained po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Amen. So, may tanong po ako, nakapag-confess na po ba ang lahat? Amen. So, mukhang may magkakaaminan mamaya or may nagkaaminan na ba? So, hindi rin ulit natin in-name drop yung mga nagkakaaminan na yan. So, ngayong gabi, sige po, wag, baka po mabulunan si She sa kakatawa dun sa likod. So, ngayong gabi pag-aaralan natin yung confession explained yan. So ano yung ginagawa nung may mga naging Katoliko ba dito? Siyempre, marami pala ako pala isa doon. So anong ginagawa natin nung mga Katoliko pa tayo kapag nagkakasala tayo, di ba? Mangungumpisal,
Di ba? Mangungumpisal tayo. Then ano yung sasabihin ng pare? Sasabihin ng pare, okay, dahil ganito yung ginawa mong kasalanan, ito yung mga kailangan mong idasal. So, Ama namin, Hail Mary. So, ayan, may mga number of times na kailangan mong i-pray yung mga bagay na yun pag nangumpisal ka sa pare. Ano naman yung ginagawa ng isang Jew kapag siya yung nagkasala? Ang ginagawa nila, nung time nila, naghahandog sila ng sin offering for the forgiveness ng kanilang mga nagawang kasalanan. So again, part pa rin yun ng tao. But all of this, as mentioned earlier, lahat ng to, yung pagkukumpisal at pagdadasal, yung pag-offer ng sin offering, lahat ng ito ay nakabase pa rin sa gawa ng tao kasi part pa rin natin yun eh. Ito yung kasalanan mo, ito yung katumbas na dasal. Ito yung kasalanan mo, ito yung katumbas na offering mo. At hindi ito maayon sa finished work of Christ on the cross. Amen? Kasi ginagawa mo pa rin yung part mo para mapatawad imbis na hahayaan mo lang yung finished work of Christ on the cross. We understand that Catholics and Jews do these things as part of their faith and practices. Amen? So ginagawa ito ng mga brothers and sisters natin na Catholic, yung mga brothers and sisters natin na Jew as part of their faith and practices. Pero bilang evangelical believers, we all agree that we are evangelical believers, we solely believed on the finished work of Christ on the cross. And at the cross, anong ginawa ni Lord? He already forgave all of us. Amen? Medyo mahirap siyang tanggapin kasi, di ba parang kailangan kong manghingi ng patawad eh. Kailangan kong pagsisihan yung mga kasalanan ko eh. But, I want to remind you all, mahirap man itong tanggapin, but Christ already forgave us all of our sins. Nagawa nating sin, ginagawa nating sin, at gagawin nating sins. Amen? So yan, establish natin yan sa mind natin ngayong gabi na Christ already forgave all of our sins. Amen? Amen. So some people may argue that Catholics confess to the priest. So yun eh, nagko-confess sila sa priest, samantalang evangelical believers, tayo, nagko-confess naman tayo directly kay God. Kasi di ba yun eh, yun yung sinasabi natin, we already have an direct access to God. So yun yung mga nagiging arguments ng ibang tao eh na, we also confess to God, we also pray for forgiveness, but directly to God instead of having a middleman or yung priest para sa forgiveness ng ating sin. But what if? So what if? So pwede mo ba tanongin yung katabi mo habang umunguya siya, what if? Ingatan po natin yung pagtalsik ng biscuit natin. So what if? What if meron kang hindi na-confess na kasalanan? What if meron kang kasalanan na nakalimutan mong nagawa mo na tapos hindi mo na ihingi ng tawad kay Lord? Tingin mo makakapunta ka pa ba sa langit kung ganito yung way ng pagpupunta sa langit? Siyempre hindi. Diba? We are forgetful people. Hindi ko alam kayo, pero ako, I think I'm a very forgetful person. So may mga times na hindi ko alam na nagawa ko pala itong mga bagay na to. So kung yun ang magiging basehan, yung paghingi ng tawad, yun ang magiging basehan sa pag-akyat ng langit. What if may nakalimutan kang inihingi ng tawad tapos di natin masabi, time's up, di ba? Makakapunta pa kaya tayo sa langit. So this evening, we will harmonize two seemingly contradicting verses. So meron tayong two main verses for this evening, both of which are in 1 John. So 1 John. Ayan. So yung ito yung first verse natin, which is yung verse na nabasa natin kanina from 1 John chapter 1 verse 9. Sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us all from unrighteousness. Amen. Yung second verse naman natin is from 1 John chapter 2 verse 12. Sabi dito, I write to you little children because your sins are forgiven. Because your sins are forgiven you for His name's sake. Amen. So, on casual reading, so kung babasahin lang natin yung basa lang, hindi natin titignan yung mga previous verses, hindi natin titignan yung mga succeeding verses or yung mga origin of the words na ginamit. On casual reading, 1 John chapter 1 verse 9, masasabi natin na kailangan talaga nating mag-confess to be forgiven. Di ba? Yun yung sabi dun sa first statement dun sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sin. So, sinasabihan tayo na kung magko-confess tayo, ito yung mangyayari. But moving on sa next chapter on verse 12, sabi naman dito, we are already forgiven, di ba? Because your sins are forgiven. So, grabe na magkasunod na verses lang, pero
mukhang contradicting kasi yung isa, sinasabi na kung ikaw ay hingi ng tawad, yung isa naman, pinatawad ka na. Amen? So ano nga ba yung totoo? So may question ako. At gusto ko sagutin natin to ng mabukas sa puso natin. So sino dito yung mga students ni Bishop Emmy? Amen. So pwede po ba nating taas yung kamay? Amen. Taas natin yung paa. Amen. Thank you, Ninang Jack. So iba, sa mga students ni Bishop Emmy. So ayan, tonight, gagamitin natin yung mga lessons na natutunan natin kay Bishop Emmy sa class niya. Yung latest na class na inattendan natin. So yun yung hermeneutics or yung tamang paraan ng pagtuklas ng meaning ng word ni Lord. So I think, di ba, hindi lahat sa atin dito nakapag-raise ng hands. Nung tinanong ko kung sino yung student ni Bishop Emmy. So, I think this year we will start another class kay Bishop Emmy. So, if you're very much interested or na-miss nyo yung last year, tas gusto nyo ngayon, or yung schedule nyo ngayon is na free up, so you can approach us or we will update you sa ating church news kung kailan tayo magkakaroon ulit ng mga bagong classes. But this is very much helpful yung pag-aaral kay Bishop Emmy kasi sobrang matututunan talaga natin kung paano ba natin mababasa ng mas maayos at mas maintindihan yung word ni Lord. Amen. Amen. So, if you remember, so dun sa mga students si Bishop Emmy na hindi nakakatulog, if you remember, naalala nyo ba kung ilan yung rules sa practical hermeneutics? Sige, yung mga tumatawa, ilan yung rules sa practical hermeneutics? 8 daw sabi nung isa, so hindi ko alam kung saan siya nagano. Pero merong 7 major rules sa practical hermeneutics. So hindi ko sure yung iba, 3 lang ata yung gising na napanood. So praise God dun sa mga naabutan niya yung 7. So kung 3 lang napanood mo, or kung 4 lang, okay lang. Kasi ngayong gabi, 4 lang yung gagamitin natin. So kung nakatulog ka dun sa 3, okay lang yan. So kasi 4 lang yung gagamitin natin para pag-aralan yung 1 John chapter 1 ngayong gabi. So first, ano nga ba yung mga yun? Ay, hindi ko pala na-post to. Ayan. So practical hermeneutics, sabi dun sa number 4, interpret the text according to its context. Amen. So ngayong gabi, interpret natin yung word ni Lord based on its context. Yung number 5 na rule, sabi dito, interpret the text according to the correct usage of the word. Ayan. Number 6, sabi dito, interpret the text according to its grammatical structure. Amen. So yung mga magagaling sa grammar dito, mamaya tatanungin natin kayo. Number 7, interpret the text in line with established doctrinal stands. Amen. So etong 4 na to will be very much helpful sa ating pag-aaral ngayong gabi. Kaya naman, yan, tandaan po natin yan. Ang 1 John ay sinulat for believers. Amen. So yung 1 John na yun, yung book na yun, sinulat siya for believers. Pero just like today sa isang community of believers, meron pa ring mga unbelievers or hindi pa naniniwala kay Lord. Amen? So syempre, di ba, once in our life, napabilang tayo dun na umattend tayo ng isang teaching ni Lord, umattend tayo ng preaching, ng sharing ng word ni Lord, na hindi pa rin naman tayo unbelievers. So, hindi talaga yan may iwasan. Kaya naman in the Bible, even sa loob ng Bible, sa word ni Lord, we have to be very particular kung ano yung mga verses na para sa believers, para sa atin, at ano naman yung mga verses na para sa mga unbelievers, sa mga hindi pa nakakilala kay Lord, at ano man yung mga verses na para sa mga Jews. Amen? So hindi lahat ng nasa Bible ay word ni Lord, pero hindi lahat ng nasa Bible ay para sa ating believers. Amen? Amen. So yun yung kailangan nating i-understand at mapapaliwanag yan ngayong gabi sa 1 John chapter 1. Amen. So before tayo mag-dive dun sa 1 John chapter 1, dito muna tayo sa chapter 4 verses 2 to 3, sabi dito, by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has came in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Amen. So, diba, hindi lang ngayong times, hindi lang dito sa internet age, hindi lang dito sa media age, even nung mga time nila na yun, nandun na yung mga Antichrist or yung hindi naniniwala kay Christ. Amen? So, ang tinutukoy ni Apostle John dito sa verse na to, na mga unbelievers na nahalo sa community ng believers ay yung mga Gnostics or yung mga taong naniniwala sa
Gnosticism or yung paniniwala na superior ang knowledge. Amen? So yun ang isa sa mga mababanggit na pangalan ngayong gabi. So, Gnostics. Amen. So ano nga ba yung basic belief nung mga Gnostics or nung mga tao na hindi naniniwala kay Lord? Kay Jesus in particular. So first, they denied the physicality of Christ or they are Christ deniers. They do not believe that Christ is real or became flesh. Amen? Number 2, ito naman yung isa pang characteristics or beliefs ng mga Gnostics, they deny the reality of sin. Tingin nila, we do not sin. Amen? So, ito yung dalawa sa tatandaan natin ngayong gabi. So, kung di nyo siya matandaan, okay lang din kasi uulit-ulitin natin siya ngayong gabi. Amen? So, again, ano yung mga beliefs ng mga Gnostics or yung mga unbelievers? They deny the physicality of Christ and they deny the reality of sin. Amen? So, pinakamadali, Christ deniers and sin deniers. They deny that both Christ and sin exists. Amen? Amen. So now let us understand deeper 1 John chapter 1, knowing all of this information from hermeneutics, etong beliefs ng mga Gnostics. Amen. Kasi dito sa 1 John pa lang na to, may mga isinulat na para sa mga believers at meron ding mga sinulat para sa mga unbelievers, sa mga Gnostics, sa mga Christ deniers, sa sin deniers, at sa Antichrist. Amen. So, let's start po. So kung meron po kayong Bible, I encourage you to open your Bible sa inyong phone or yung physical book po nyo. And you can go to 1 John chapter 1. Tonight, ang gagamitin po nating version ay NKJV. Amen. So yan. 1 John chapter 1, actually 10 verses lang po to, pero 9 po yung pag-aaral natin ngayong gabi. So mabilis lang po itong study po natin ngayong gabi. Amen. 1 John chapter 1, sabi dito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Amen. So grabe, sa verse 1 pa lang, sa verse 1 pa lang, Apostle John already justified the physicality of Christ. So bakit niya na-justify yung physicality of Christ? So hinighlight ko na po dyan yung mga verses na nag-identify ng physicality or yung pagiging totoo at ng pagka in the flesh ni Christ. Remember, 'di ba ano yung isa sa mga belief ng Gnostics or ng mga unbelievers? Hindi sila naniniwala sa physicality ni Christ. And yet, verse 1 pa lang, 'di ba? Sinabi na ni John dito, ano yung mga words na ginamit ni John dito? Sabi niya, words na heard, ano yung ginamit niya? Seen, looked upon, and handled. Everything of this is concerning the word of life or Jesus Christ. Amen? At lahat ng ito, di ba, it pertains to our physical senses. So, ibig sabihin, hindi mo magagamit ng mga to. You will not have heard of it. You will not have seen it. You will not have looked upon it. Hindi mo rin tumahawakan. You will not have handled it if it's not real. Amen? See, verse 1 pa lang, pinapatunayan na ni Apostle John na Christ is real. Amen? So, verse 1 pa lang ng 1 John, di ba? Ano na kagad? Wala na kagad katotohanan yung isa sa mga pinaniniwalaan ng mga Gnostics. Amen? And ang kinakausap niya dito, kinakausap ni Apostle John dito ay yung mga unbelievers kasi pinapatunayan niya sa kanila na eto, kami mismo, we ourselves had a first-hand experience of Christ's physicality. Amen. Amen. So grabe, first pa lang, debunk na kagad yung mga Gnostics. So moving on to verse 2, sabi dito, the life, which is Christ, pertaining to Christ, was manifested. Amen. And we have seen and bear witness and declare to you that eternal life, which was with the Father and was manifested to us. Amen. Grabe, di ba? Ayan ulit, nabanggit ulit dito. Seen and bear witness. Binigyan diin ulit ni Apostle John ang physicality ni Jesus. And he mentioned the word of life from the beginning, which is Jesus, was manifested. 2 beses niya pa ginamit yung word na manifested. Amen? Amen. Actually, kung titignan natin sa original word na ginamit sa Greek, yung manifested, sabi dito is phaneru. So, ito yung original Greek word, it was phaneru or visible. So, twice niya pang ginamit. So, ibig sabihin, nakita niya with his own eyes, Jesus manifested
to him. Nakita niya, siya mismo, first-hand information. Amen? Which means visible, referring to the incarnation of Christ. Amen? So verse 1, verse 2, lahat ng to, gina-justify at pinapatunayan ni Apostle John na he had an encounter with Jesus himself. Amen? So continuing on verse 3, sabi dito, so lahat ng to, ano lang to, stepping stone para mapatunayan natin yung, para ma-understand natin deeper yung 1 John chapter 1 verse 9. So verse 3 na tayo, sabi dito, that which Christ, tayo daw, believers, have seen and heard, we declare to you, dinedeclare daw sa Gnostics sa mga unbelievers, that you, Gnostics or unbelievers, also may have fellowship with us believers, and truly our, which pertains to the believers, fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen. So if titignan natin kung ano ba yung purpose ng letter na to, nire-refer lang so that you, yung referring to the Gnostics, may also have fellowship with us, referring to the believers. Amen. Yung adverb na ginamit dito, so meron po bang mga English na mga magagaling sa English dito? Yung adverb na also, so yung also pala ay isang adverb, ito ay nagpapahiwatig na ang tinutukoy niya na walang fellowship sa kanila dahil sila ay either unbeliever or Gnostics or Antichrist. Amen? So yung mga hindi daw nakikipag-fellowship sa kanila, nung time na yon is yung mga unbelievers. At ito ay isang evangelistic message para sa mga unbelievers na ini-invite sila na makipag-fellowship sa kanila. Amen? So ini-invite sila, this is their way of inviting yung mga unbelievers na magkaroon ng fellowship sa kanila so that they too may experience the fellowship with the Father and Jesus Christ. Amen? Amen. And Apostle Paul declares that the fellowship that they have is from Christ alone. Amen. So sinasabi dito sa first John na ang fellowship na meron sila ay from Christ alone. Amen. So continuing on verse 4, sabi dito, these things we write so that our joy may be made complete. Amen. Apostle John wrote to everyone reading that he, together with the other believers, wants to share the joy that they have about Christ, for he knows that there is no greater joy than this. Amen. Yun yung gustong maunawaan ni John dun sa mga kausap niya, dun sa mga unbelievers, na ma-experience din nila yung same joy na na-experience niya at ng mga ibang believers. Amen. Di ba today, pag nakakain tayo sa isang masarap na lugar, baka tulad ni Ate Tats, binablog pa niya. Di ba, pag nakapanood tayo na isang magandang palabas, di ba, mga movies, di ba, ikukwento kaagad natin sa kaibigan natin na, ay, ito maganda tong palabas na to, so panoorin natin. Yung iba nga dyan, nakabook na ng ticket, di ba? Yung mga ganun, di ba, pag meron tayong isang na-experience na magandang bagay, di ba, we want to share it with others kasi gusto natin na ma-experience din nila yun, mapanood din nila yun, matikman din nila yun, or mapuntahan din nila yung mga bagay na yun. Amen? So ganun din yung ginagawa ni Apostle John dito sa letter niya na to, dito sa word niya na to. Gusto niyang i-share yung joy, yung experience, yung fellowship, yung feeling, kung ano ba yung merong feeling pag nandun ka kay Christ. Amen? So I hope ganun din tayo ka-enthusiastic sa pag-share kung ano ba yung na-experience natin dito sa ating feeling with God's Word. Amen? Let us be as excited as Apostle John sa pag-share nung salita ni Lord at yung experience nila sa kabutihan ni Lord. Amen. Continuing on verses 5 to 6, amen, sabi dito, this is the message which we believers have heard from Him and declare to you unbelievers that God is light and in Him is no darkness at all. If we, sabi naman dito, unbelievers, say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Amen. So kung titignan natin dito, diba, sa verse 5, yung we, it pertains to the believers. Pero sa verse 6, yung we naman, it pertains to unbelievers. Amen. So grabe, nakakalito, diba? Ginamit yung pronoun na we ng dalawang grupo ng tao. This type of usage, etong paggamit na to, is being practiced by writers. So meron po ba rito mga writers, mga mahilig magsulat ng mahabang post sa Facebook? Amen. Or mga lyrics lang yung pinopost natin. So this type of usage is being practiced by writers
para mailapit nila yung sarili nila dun sa kalagayan or position ng mga readers nila. Amen? Ang tawag po dito ay editorial politeness. Amen? So yun nilalagay nung writer yung position niya dun sa position ng readers. When we want to connect to other people, kung gusto nating makakonect sa kanila, makarelate sa kanila, di ba? Mas madali makakonect sa kanila kung ilalagay mo ang sarili mo sa kalagayan nila without compromising your faith. And this is what the believers in this time are doing. Nilagay nila yung sarili nila dun sa position ng mga unbelievers. Kaya nga ang ginamit nila na pronoun ay we. Dinadamay niya yung sarili niya na sinasabi niya na alam namin yung feeling nyo. Amen. On verse 5, sabi nga dito sa verse 5, di ba? We is used to describe the believers giving evangelical message to the unbelievers, sharing their experience. Gusto nilang ma-experience din nila, sinasabi nila, ay ganito yung na-experience namin. Samantalang on verse 6 naman, ginamit ang we to describe unbelievers who claim to have fellowship with God and yet still walk in darkness. Di ba? May mga ganong tao tayo na may encounter na sinasabi nila na na-experience na nila si Jesus, I am following Jesus, and yet, these people are still walking in darkness. Amen? Amen. Ginamit yung we na pronoun na ito kasi gustong iparealize sa mga unbelievers na nung panahon din namin, na-experience din namin yung pagiging unbeliever. Before namin makilala si Lord, alam namin kung paano ba mag-walk in darkness. Kaya nga, ini-invite namin kayo to be part ng fellowship na yon. But we know that if you are in Christ, di ba alam natin na if you are in Christ, you know that you are a new creation. Amen? If you are in Christ, you are a new creation. You are following the light already. The light which is Jesus, and will not walk in darkness again. Amen? Amen? Di ba pagka nakita mo na yung light, pag nakita mo na yung liwanag, pag nakita mo na yung maayos na path, gugustuhin pa bang maglakad dun sa darkness, dun sa path na hindi mo alam, uncertain path? Di ba hindi na? Amen? Kaya naman it is very easy. Sobrang dali na ma-misinterpret ng Bible if you do not know who the writer is talking to, at napakadaling i-take out of context, lalo na kung portion lang ng word ni God yung kukuhanin mo. Amen? Kasi di ba kung wala naman yung mga brackets, actually itong mga brackets na to, these are from Bishop Emmy. So kung wala naman itong mga brackets na to, di ba, may isip mo na yung we sa verse 5 is the same people na we dun sa verse 6. Diba? Sobrang daling ma-misinterpret ng Bible kung hindi talaga natin titignan yung original message niya, original meaning niya. Kaya nga, it is very important, very much important, na basahin yung mga preceding at succeeding verses, how it is written, to whom it was spoken to, sino yung kinakausap, sino yung nagsasalita, ano yung culture nung nagsasalita, anong culture yung pinagsasalitaan. Kasi every part of the Bible is different. Iba-iba yung condition, iba-iba yung situation, iba-iba yung mga taong nagsasalita. Kaya wag lang natin kuhanin yung isang verse lang at yun na kagad yung bigyan natin ng meaning. We have to read yung mga pinanggalingang verses, yung mga sumunod na verses para malaman natin at maintindihan kung ano ba talaga yung meaning ng word ni Lord. Amen. So continuing on verse 7, eto sabi dito, but if we, again yung believers, walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. So di ba, sa verse 5 yung we, nagsabi dun believers. Sa verse 6 yung we naman ginamit for unbelievers. Ngayon again yung we ginamit for believers. So paano ba natin nasabi na yung we dito is for believers? Dahil ang we dito ay ang mga taong tinutukoy dito ay yung nagkaroon daw ng fellowship with Christ who walk on the light. Amen? Amen. So continuing on verse 8, so medyo malapit na tayo dun sa verse 9. So sabi sa verse 8, if we, yung unbelievers or yung mga Gnostics, say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Amen. So we, again, ang ginamit dito for unbelievers, kung yung mga unbelievers daw, they say that they have no sin, di ba? Sabi dito yung mga unbelievers daw, they say that they have no sin. So sounds familiar, di ba? Kasi isa sa mga basic beliefs ng mga Gnostics ay they are sin deniers. Dinideny nila that there is sin. Amen? So ito yung verse na nagpapatunay dun na yung mga Gnostics ay sin deniers. They claim to be without sin. Pero ano yung sagot ni Apostle John dito?
then you deceive yourselves. Amen? You deceive yourselves. Ah, kasi, ayan, sabi dito, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kasi alam ni John na we are born sinners. Amen? So bakit may de-deny na you have no sin if hindi ka pa napapanganak, you already inherited the sin. Amen. So after carefully understanding itong mga previous verses 1 to 8, and using the same way of interpreting the meaning of the text, so tignan na natin yung verse 9. So verse 9, so flash lang natin ulit dito. Sabi dito, if we unbelievers or yung Gnostics confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. So, yung we dito, sino ba yung tinutukoy ng we dito? Unbelievers. So, do you consider yourself as unbelievers? No. Amen. So, ibig sabihin, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, if we unbelievers confess our sins, ibig sabihin, hindi itong verse na to ay hindi para sa atin. Amen? But yung para sa atin sa verse na to is, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen. So again, ang we na tinutukoy dito sa verse 9 ay hindi nagbago from we na subject na tinutukoy sa verse 8, which is yun nga, yung unbelievers. Kaya maraming naliligaw sa verse na ito dahil mostly, even ako before, hindi ko rin talaga alam hindi alam ng mga bumabasa kung sino nga ba talaga yung we na tinutukoy dito. At dahil kinukuha lang yung particular na verse na ito, hindi kasama yung mga naunang verses or yung mga succeeding verses na to-take out of context itong verse na ito at yung original meaning nung verse na ito. Amen. Amen. So again, we dito ay pertaining to unbelievers. Amen. Amen. So to understand further, para mas maintindihan pa natin itong verse na to, let us look at the word confess. Ayan. So tignan pa natin yung deeper meaning ng confess. So confess, ayan. Confess, it comes from the Greek word homologeo. Amen. So ayan yung pinanggalingan niyang Greek word. So yung homologeo, it's a combination of two Greek words. So yung confess galing sa Greek word na homologeo, yung homologeo galing pa siya sa two Greek words. Homo, first word, homo meaning same, and second is logos meaning word. Amen. So nakikita na po ba natin yung meaning ng confess? So in its original meaning, kung titignan natin yung original na pinanggalingan ng word na confess, it means same word, or you are agreeing with God's word. Amen? Sabi nga sa John chapter 17 verse 17, God's word or yung logos ay ang ultimate standard of truth. Amen? So wala akong verse para dyan, pero you can check it on John 17 chapter 17. Yung logos ay ultimate, yung logos or yung word ni Lord ay ultimate standard of truth. So kung titignan natin tong original Greek meaning ng confess, confess is to simply agree to God's word. Amen? Yun yung meaning ng confess. Simply agreeing with God's word. Amen. Kaya ang nagawa mo, kaya kung may nagawa ka mang mali sa standard na salita ng Diyos, dapat ikaw ay umayon dito. Aminin at ipahayag mo ang nagawa mong mali. So yun yung meaning ng confess dito. Aaminin natin na nakagawa tayo ng mali at iaayon natin sa standard na truth sa word ni Lord. Amen. Ang salitang confess dito ay wala naman indication na nanghihingi tayo ng kapatawaran sa nagawa nating kasalanan. Amen. Hindi naman kung titignan natin original Greek meaning, di ba? Hindi naman sinasabi dito na if you confess, you will ask for forgiveness sa nagawa mong kamalian. Ang kahulugan nito ay wala rin sa original na salitang homologeo. Hindi sinabi dito na ask for forgiveness if you confess. If you confess, you simply agree to God's word, and God's word is the truth. Amen? Yung current na meaning ng confess, yung current na kahulugan ng confess ay galing na sa simbahang Katoliko kaugnay sa kanilang sacrament of confession of sin. So yun na yung, dahil nga syempre ang language ay napaka-rich, nagbabago yung mga meaning ng mga salita. So sa ngayon, yung confess, yung meaning ng confess
ay galing na sa sacrament of confession of sin ng mga Catholic. Meaning, 1 John chapter 1:9 is not about asking for forgiveness of sin, kung titignan natin sa original meaning, but it simply means agreeing with the Word of God. Amen? So kung babasahin ulit natin yung verse, ayan, if we unbelievers, seek confess, sabi dito, confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us all from all unrighteousness. Amen. Wala naman dito sinabi na kailangan nating mag-confess to be forgiven or to be cleansed. Kasi kung titignan natin, again, Okay, so, ito pala, to confess is to simply agree with God's word. Amen. So again, kung titignan natin yung meaning, so, ayan, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So again, para mas maintindihan pa natin tong verse na to, tignan din natin yung mga ibang words in its original Greek words na ginamit. So ang original na Greek word na ginamit sa forgive ay aphemi, meaning to have forgiven. At ang ginamit naman sa cleanse ay katharizo or to have cleansed. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-confess para mapatawad or malinis na dahil once forgiven, always forgiven. Once cleansed, always cleansed. And that is according to its original usage of the word. Amen? So kung titignan natin yung original na ginamit ng word dyan, He is faithful and just to have forgiven us our sins and to have cleansed us from all unrighteousness. Amen? So meaning, already forgiven, already cleansed. Amen? Hindi natin kailangan maghingi ng tawad pa dun sa makasalanan nagagawa natin dahil we are already forgiven. Amen? So going back to sa two verses na binanggit natin before this study, using the clarity na nagkaroon na tayo ngayon that we were given, we can now say na walang contradicting dun sa first two verses. Kasi, He is faithful and just to have forgiven us our sins and to have cleansed us from all unrighteousness. And because your sins are forgiven you for His name's sake. Ibig sabihin ng dalawang verse na to ay, you are already forgiven. Amen? Both pertains to the forgiveness that we have received through the finished work of Christ. Amen. Kaya napaka-importante na tinitignan natin yung mga original Greek words na ginamit para makita natin kung ano yung mga verses na pinanggalingan talaga nito, ano yung mga original meaning na ginamit dito. Napaka-helpful nga nung shinare ni Paul last time na actually siguro years ago na ata yun, yung app na shinare niya kung saan makikita mo talaga yung original Greek words na ginamit. Nakalimutan ko lang yung pangalan nung app na yun, but it's very much helpful lalo na kung nahihirapan tayong intindihin yung mga salita dun sa Bible. So, check ko na lang kung ma-share pa ulit ni Paul dun sa ating Grace Unlimited group. So, pwede nyong gamitin yan para mas maintindihan nyo further kung paano ba naisulat originally yung mga verses natin. But sa ngayong gabi, malinaw sa ating word study na ang confess na ginamit dito sa 1 John chapter 1 verse 9 ay iba sa confession ng simbahan katoliko. Kasi ang meaning ng confession dito is agreeing with God's word. Amen. Kaya nga, grabe nung kumanta kanina, nung kinanta natin kanina, yung confessing to God that we need Him every hour, He is our defense and righteousness, that is evangelical confession. Yun yung confession na itinuturo sa atin ngayong gabi. It's not confessing our sin, Lord, patawarin mo ako, but it's agreeing to God na siya yung kailangan natin, siya yung defense natin, siya yung righteousness natin. At yun yung confession na gustong ipaintindi sa atin ni Lord ngayong gabi, which is yung evangelical confession. Agreeing to God's word, agreeing that He is the one that we need, agreeing that we need Him every hour, agreeing that He is our defense, and agreeing that He is our righteousness. Amen? So grabe yung one spirit lang ni Lord na yun yung gusto niyang ibigay na message sa atin ngayong gabi. Agreeing to God's word, relying to God alone. Amen. But, di ba, lahat tayo dito, we still sin. Amen? So sino dito yung mga hindi na nagkakasala? Amen. So, di ba lahat tayo dito, we still sin.
So ano nga ba dapat gawin ng isang Kristiyano? So what should we do bilang Christians kung tayo ay nagkasala? What if we sin? 'Di ba? We have established na napatawad na tayo ni Lord. So anong gagawin natin kung nagkasala pa tayo? So I have 3 points dito and I will end with these 3 points. So when believers commit sin, ano yung kailangan niyang gawin? First, agree with God that what you did was wrong or Ayun lang pala. Sorry, mahaba kasi dito sa akin. Agree with God that what you did was wrong. Yun lang yung kailangan mong gawin, first and foremost. Agree na nagkasala ka. Kailangan mong gawin to confess in the original Greek word, homologeo. Gamitin mo yung confession, yung original meaning ng confession. Agree with God na, Lord, ito yung gusto mong gawin, and yet ito yung ginawa ko, Lord. I agree na mali ako. I agree na may lapse from my part. Yun yung kailangan mong gawin. Agree na meron kang naging mali. Amen? And I think this is the hardest part. Ito yung pinakamahirap na aminin sa sarili mo na nagkaroon ka ng pagkakamali. Amen? But this is the very first step that we need. Pagka ang isang Kristiyano ay nagkamali, agree with God that what you did was wrong. Agree that what you did is not in line with what He wants you to do. Agree that the ultimate standard of truth is the Word of God and agree to it, aligning our beliefs and our whole life to this truth. Yun yung kailangan natin gawin. Pag na-identify na natin na mali tayo, i-align na natin yung buhay natin dun sa kung ano yung truth na gustong gawin ni Lord sa buhay natin. Second, sabi dito, when believers commit sin, we have to thank God that all your sins have been forgiven. Amen? When we sin, there is no need to ask for forgiveness. Again, ulitin ko to, give emphasis to this. When we sin, there is no need to ask for forgiveness because when you truly receive Jesus, kung totoo mong na-receive si Jesus as your Lord and Savior, His finished work on the cross has made you a new person. Ginawa ka niya ng bagong person. He relieved you all of your sins. Lahat ng ginawa mong kasalanan, ginagawa mong kasalanan at gagawin mong kasalanan. Ang kailangan lang natin gawin ay magpasalamat kay Lord na tinanggal niya na lahat ng kasalanan natin. And this is the unlimited grace of God. Amen. Amen. And take note that the God that we have, yung Diyos na meron tayo, yung Diyos na pinagsisilbihan natin, is not bounded by the same concept of time na meron tayo. Amen? Hindi yung concept ng time, concept ng space ni Lord, hindi same ng concept of time nating mga tao. Kaya naman we can say that like His love, yung pagmamahal ni Lord, like yung grace ni Lord, like yung forgiveness ni Lord is also not bounded by time. Amen? Kung yung pagmamahal ni Lord not bounded by time, kung si Lord not bounded by time, even yung forgiveness na is not bounded by time. Kaya nga we can confidently agree that yung mga nagawa natin kasalanan at gagawin pa lang natin kasalanan ay napatawad na ni Lord. Amen? Pero syempre, eto, isa pang bibigang diin natin, syempre paalala ulit, we cannot use grace as a mean to justify our wrongdoings. Amen? Hindi porket napatawad na tayo ni Lord, we will continue on sinning kasi, ay, pinatawad na ako ni Lord, napatawad niya na to, yung mga gagawin ko, pinapatawad niya na kaagad. So, we cannot use this to justify our wrongdoings. Hindi porket napatawad na ni Lord, lahat ng kasalanan na gagawin pa lang natin is magko-continue tayong magkasala. Amen? Kaya naman, ito yung number 3. And I think this is the easiest. Number 3, stop it. Kung ano man yung wala pa pala. Ito, number 3, sabi dito, stop it. So kung ano man yung gagawin mong kasalanan, ginawa mong kasalanan, or naisip mo palang gawing kasalanan, stop it. Pagkatapos mo magpasalamat na pinatawad ka ni Lord, kapag na-align mo na yung sarili mo sa gawin ni Lord na gusto niyang ipagawa sa'yo, stop it. Kung nagawa mong kasalanan na to before, wag mo nang ulitin. Mahirap, pero kaya natin itigil at iwasan yung mga tukso at kasalanan with the help of the Holy Spirit. Amen? Ito yung isa sa mga prophetic words ni Joan kanina, di ba? Asking God to help you na hindi na gawin yung mga bagay na yon. Amen? Hindi tayo bibigyan ng tukso ni Lord na hindi natin kayang tanggihan. Amen? Hindi tayo bibigyan ni Lord ng tukso na hindi natin kayang tanggihan. Kaya naman, kung ano man yung kasalanan na ginawa natin, ginagawa natin, na naisip natin gawin, we can easily stop it kasi kasama natin si Lord through the Holy Spirit. Amen? Mahirap, syempre hindi tayo, we will still sin, but
with the help of the Holy Spirit, kaya natin tong stop. Amen. Kaya nga ito, I will end with this verse. Napakagandang reminder from Titus chapter 2, verse 11 to 12, sabi dito, For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Amen. Amen. His grace is enough not only to save us, diba? Hindi lang sapat yung grace niya para iligtas tayo, but it is also enough to help us live as He ought us to live in this fallen world. Bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng righteousness, ng devotion to God para mamuhay tayo dito sa evil world kung paano niya ba tayo gustong mabuhay and to keep His works for His kingdom's glory. Sabi nga ni Ninang Jock dun sa ating praise and worship kanina, di ba? No matter how big our sin is, God's grace is bigger still. Amen? So again, emphasize lang natin yun. No matter how big our sin is, God's grace is bigger still. Mas malaki pa rin yung grasya at pagmamahal ni Lord sa kahit ano man yung pwedeng magawa nating kasalanan sa buhay natin. Kaya wala tayong kasalanan na gagawin na hindi napatawad na ni Lord. Amen? Kaya naman, ito yung big idea natin this evening, and I want you all to declare this truth in your life. Amen? Itong katotohanan na ito sa buhay nyo. Sabi dito, in Christ, I am completely and permanently forgiven. Amen. So pwede po ba nating sabay-sabay i-declare 1, 2, 3? In Christ, I am completely and permanently forgiven. Amen. So pwede po ba tayong tumayo and let's close this gathering in praises to God. Amen.